Mga tanong na nahihiya kang tanungin sa dentista mo. Number 1, Dok, nagtututbrush ako ng nagtututbrush. Pwede bang masira ang ipin ko kahit ako ay laging nagtututbrush? Ang sagot dyan, yes po, masisira pa din ang ipin kahit lagi kang nagsisipilyo. Bakit? Kasi maaari po na lagi kang nagsisipilyo pero hindi mo nadadaanan na maigi lahat ng ipin. More importantly, baka hindi ka pa nagpo-floss. Karamihan sa mga sira ng ipin na meron po tayo ay yung po mga hindi nadadaanan ng toothbrush. Number 2, pwede bang gamitin ang baking soda para bumaba yung chance na masira ang ipin? Ang sagot, yes po, pwedeng gumamit po ng baking soda. Ilalagay ang baking soda sa baso na may tubig at yun po ay minumumog. Ano ang ginagawa ng baking soda? Pinapataas niya po yung pH sa bibig natin. Kasi tuwing tayo ay kumakain, yung pH ng bibig natin ay bumababa at nagiging acidic at natutunaw na yung ipin. Number 3, Dok, safe ba yung mga online dental products na pwede kong bilhin? Ang sagot, mag-ingat po kayo. Hindi po lahat ng dental products na mabibili online ay okay para sa anak ninyo. Madami po akong nakikita dyan. Kadalasan po, walang FDA approval. And number 2, baka pag binili mo, may paniniwala ka na effective. At kung hindi siya effective, magugulat ka na lang po. Sira na yung ipin mo o ng anak mo at gagastos ka ng malaki sa iyong dentista. Meron pa akong nakita, yung ini-spray daw na anti-cavity. Naku, medyo mukhang hindi ako komportableng paggamit sa pasyente ko yun. Kasi nung tinignan ko yung ingredients doon, nakita ko po, hindi lahat ng ingredients na nandun ay may direct lang kinalaman sa pagpapatigil ng sira ng ipin. Mas mainam pa rin at the end of the day, meron kang sipilyo, meron kang toothpaste, gamitin mo maigi at ilapat at tanggalin lahat ng dumi na nandun sa ngipin. At syempre, huli sa lahat, make sure po na again, pumunta sa dentisang malapit sa inyo at sigurado pong matutulungan po nila kayo.